Hi, magandang araw sa'yo. Kahit saang parte ka man ng mundo nanonood, ako nga pala si Daryl, isang OFW dito sa Europe. At ako nga ay magtatrabaho bilang isang factory operator o production operator sa isang dairy factory dito sa Zvolen, Slovakia. At ngayong umaga, nagpasya kami ng mga kasama ko, kaming apat, na maglakad-lakad o mag-explore kaunti dito sa area para ma-familiarize namin yung gagalawan namin. Kakatapos lang namin kumuha ng police clearance kahapon kasama ng aming coordinator galing sa company at naka-schedule naman kami sa Friday para kumuha ng aming medical para makapagsimula na kaagad kami sa Friday din mismo. At since free kami today, nagawa namin makapag-ikot-ikot. Dito makikita nyo nga na tirik na ang araw pero sobrang lamig pa rin yan kasi umalis kami sa bahay ng 5 degrees. Target namin mahanap yung mga groceries, supermarket, mall, tsaka susubukan din namin makahanap ng bike shop or store na pwede namin bilihan ng aming gagamiting bisikleta. Nakakuha rin kasi kami ng information na medyo may kalayuan ang aming tatrabahuan mula sa aming accommodation. Kaya kailangan namin consider na bumili ng bike. Nakaka-amaze lang din makita na dito sa Slovakia, specifically dito sa Zvolen, kung nasaan kami ngayon, na may kita mo talagang priority ang mga pedestrian. Ganun din sa mga cyclists. Palagi ka nilang papatawirin kahit gano'n pa sila nagmamadali. Sa ngayon, marami na ring tao sa labas. Kakatapos lang kasi ng winter at summer na dito sa kanila ngayon. Sayang nga at hindi namin naabutan ng snow. Pero goods na rin para mapaghandaan pa namin para sa darating na winter. Kasi sobrang lamig daw talaga at talagang mahihirapan ka bumiyahe kung may trabaho ka pagka merong snow sa daan. Isa rin pala sa mapapansin mo dito pag bago ka sa lugar na to ay yung sobrang disiplinado ng mga tao, napakalinis ng paligid. Yung mga tindahan, store, mga restaurant, at maging yung bangkong pinuntahan namin kahapon ay wala talaga silang security guard. At since undergraduate ako ng BS Architecture, na-appreciate ko yung design at architecture ng mga buildings at mga simpleng establishment dito sa lugar. Kaunting trivia para sa inyo. Ang Slovakia ang may pinakamaraming bilang ng kastilyo sa buong mundo. 180 castle to be exact. Kaya normal lang na may madadaanan kang mga ruins o meron man kaming kapitbahay na kastilyo dito. Tulad na lang nitong Zvolen Castle na dinadayo talaga ng mga turista tuwing summer. Mas mura dito ang karne ng baka, baboy, lalo na ang manok. Compare sa isda na pagkamahal-mahal. Nasa sentro kasi tayo ng Europa at walang malapit na dagat dito. At ito na nga, malapit na rin namin ma-experience ang hindi mapigilang pag-convert ng mga Pinoy sa tuwing may bibilin sa mga groceries o mga pagkain na kanilang gustong bilhin. Sa ngayon, naiintindihan ko na siya. Pero ganoon naman talaga siguro, gawa ng hindi mo naman dito gagastusin ang malaking porsyento ng hindi mo sasahurin, kundi sa bansang pinanggalingan mo. Marami pa akong kailangan malaman, mapuntahan, at may experience para mas marami akong ma-share sa inyo sa mga susunod na video na gagawin ko. Magbibigay din ako ng mga simpleng tips at kwento sa kung paano nga ako nakarating dito mula sa preparation ko sa pag-apply, mga discarding ginawa, pati na rin sa details ng aking mga nagastos at sasahurin pati na rin ang benefits na makukuha ko sa pagtatrabaho ko dito sa Europe para makatulong na rin sa mga kabayan natin na interesado at pangarap din magtrabaho dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Europe. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat ulit sa iyo sa panonood at sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Maraming salamat. Bye-bye!